Masakit ang ulo ni Rosel kinabukasan nang magising siya. Hawak ang sentido nang bumangon siya sa kanyang kama. Tinanggal niya ang kanyang mga damit at dumiretso siya sa loob ng banyo upang maligo. Tinapat niya ang ulo sa shower at itinukod ang isang kamay sa pader. Hindi niya maalis ang alaala na naiwan ni Shane sa isipan niya. Hinilamos niya ang dalawang palad sa mukha niya at bumuga ng malalim na hangin. Kailangan niyang ituon ang kanyang sarili kay Fea at sa negosyo niya. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na siya. Suot ang boxer short at sando nang lumabas siya ng kanyang kwarto. Nakasampay sa balikat niya ang puting tuwalya na ginagamit niya para tuyuin ang basa niyang buhok. Pagkababa niya ng hagdan ay agad siyang sinalubong ni Manong Philip at Manang Lot. "May problema ho ba?" Kanyang tanong nang mapansing humihikbi si Manang Lot. "Si Doña Minda kasi sir." Kumunot ang noo niya. "Anong nangyari?" "Patay na siya sir. Kahapon pa heart enlargement daw ang ikinamatay niya sir." Nabigla siya sa sinabi nito. Agad na pumasok sa isip niya si Shane, pero napawi ang pag-alala niya nang maalala na roon nga pala si Henry para rito. "Sir, hindi niyo po ba pupuntahan si Shane? Marami akong gagawin, Manong Philip." Kayong dalawa na lamang ni Manang Lot ang pumunta. Iniwasan niya ang nangungusap na mata ni Manong Philip. "Pero sir, kailangan kayo ni Shane." "Manong Philip, ito na ang huling beses na babanggitin ninyo ang pangalan ni Shane sa loob ng pamamahay ko." Maautoridad na sabi niya. "Sir, mawalang galang na pero bakit ba ganyan kayo kay Ma'am Shane? Nung nakaraan lang sobrang saya ninyong dalawa. Ano ho bang nangyari? Siya nga ang naging dahilan kung bakit ako nawalan ng asawa." "Sir, bumalik na kayo sa trabaho at Manang Lot, may gamit na naiwan si Shane sa itaas. Ibalik mo na lang sa kanya." Sige ho sir." Nanahimik si Manong Philip at nahigyuko ito ng ulo. Umalis ito sa harapan niya at sinunda naman si Manang Lot. Bumuga siya ng hangin at tumingin sa dalawa habang humahakbang palayo. Samantala, habang nasa kwarto si Shane ng kanyang Lola Minda, ay may napansin siyang isang maliit na kahon na nasa ibabaw ng lamisitang nasa tabi ng kama. Pilit niyang binangon ang sarili sa kinahihigaan. Sobrang bigat ng kalooban niya. Nadudurog ang puso niya. Ilang bisis na siyang kinatok ng kanyang papa, pati sina Vicky, Susie at Henry ay nag-alala na sa kanya. Binuksan niya ang kahon at nabigla siya sa kanyang nakita. Isang lumang larawan na pamilyar sa kanya. "Shane, papasok na ako." Malakas na sigaw ng kanyang papa habang kinakatok nito ang pintuan. Napapitlag siya at napatingin rito. Bumukas ang pinto at isinara rin pagkatapos. "Pa, anong ibig sabihin nito? Bakit? Umupo ito, sabi niya at kinuha ang lumang larawan na hawak niya. "Shane anak, siya si Philomena." Nangilid ang luha nito sa mga mata. "Kapatid mo siya." Hindi yan totoo pa. Nagsisinungaling lang kayo." Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. "Anak namin siya ni Gwen, ang una kong asawa. Naghiwalay kami noon dahil nalulung ako sa bisyo. Napabayaan ko sila. Mula nang namatay ang lola Federino ay nagkandaluko-luko na ang lahat hanggang sa hindi ko na magawa ang obligasyon ko kay Gwen at sa anak namin. Inalayo niya sa akin si Philomena hanggang sa nalaman kong nag-asawa na ito." "Bakit mo nilihim sa akin pa?" Puno ng pagdarama niyang tanong. "Natakot ako, natakot kami na kapag sinabi namin sa iyo, madidepress ka ulit. Kaya inilihim namin sa iyo. Ako ang naging dahilan kung bakit namatay ng asawa si Rosel. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Ako ang may kasalanan." Humagulol siya ng pag-iyak. "Kaya pala inilayo ako ni Lola Minda kay Rosel. Kaya pala sana noon pa. Sinunod ko na lang sana si Lola pa." Lumuhod sa harapan niya ito. Umiiyak ito habang hawak ang kamay niya. "Kasalanan ko ito anak. Hindi mo dapat sisisihin ang sarili mo. Hinayaan kitang
papalapit kay Rosel dahil gusto kong maging normal ang buhay mo. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako ng desisyon na hayaan ka naming bumalik dito sa Magsaysay. Nanginginig ang buo niyang katawan sa sinabi nito. Hindi siya halos makahinga sa pag-iyak. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Sunod-sunod muling pagkatok, pinahid ni Papa ang luha nito sa mga mata. Binuksan ni Papa ang pinto, pumasok si Mama at niyakap siya nito agad. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Roman? Ngayon nariyan si Gwen. Nasa labas kanina pa nag-iiskandalo. Ano bang gusto nila? Ipakulong natin ang anak natin para matapos na ang lahat ng ito? Panunumbat ni Mama kay Papa. Ako na ang makikiusap kay Gwen. Tapos na ang kaso at si Bea mismo ang nag-urong ng demanda. Mabilis itong lumabas ng kwarto. Kumalas siya sa yakap ng kanyang mama at sinundan ang paglabas ng kanyang papa sa kwarto. Shane, habol na tawag nito ngunit hindi niya ito nilingon. Ilabas ninyo si Shane, sumisigaw na sabi ni Gwen. Irespeto mo naman ang burol ni Mama, mariing sabi ni Papa nang makalapit dito. Irespeto? Bakit? Roman, nang inalayo ba ninyo ang anak ko? Ninyo ni Ana, inirespeto mo ba ako? Inirespeto mo ba ang bilang magulang ni Philomena? Anak natin ang napatay niyang anak mo. Hindi niyo man lang ako kinausap ng maayos bago ninyo itakas ang batang iyan. At ngayon, nalaman ko pa na nakipagrelasyon siya kay Rosel? Alam ba ninyo yun? Napaka-immoral nang. Lumuhod siya sa harapan nito. Patawarin po ninyo ako. Patawad, hindi ko po alam. Wala akong alam. Marahas na hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Pinatayo siya nito at saka sinampal ng malakas sa kanyang kanang pisngi. Ipapakulong kita, pagbabayaran mo ang lahat. Nilapitan siya ng kanyang papa. Umalis ka na, Gwen. Anak ko rin si Philomena at anak ko si Shane. Hindi ako papayag sa gusto mong gawin. Hindi ako makakapayag. Hindi pa tayo tapos, Roman. Magkita na lang tayo sa hukuman at hindi ninyo matatakasan ang mga ginawa ninyo sa anak ko. Hayop ka, Roman. Wala kang kwenta. Umalis ito pagkatapos sabihin ang mga iyon. Halika na, Shane. Bumalik na tayo ng Maynila. Umiiyak na sabi ni Mama nang makalapit sa amin ni Papa. Nakatingin ang halos lahat ng mga tao sa amin. Nagbubulong-bulungan ang mga ito. Pinag-uusapan ang nangyari na kanilang nasaksihan. Hindi, Ma. Hindi tayo aalis. Hindi. Tumakbo siya palabas ng bahay. Sinundan siya ni Henry. Pinigilan siya nitong sumakay sa kotse niya. Shane, kumalma ka. Bumalik na tayo sa loob. Please. Mahinang sambit nito. Ngunit marahas niyang tinanggal ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Huwag mo akong papakialaman, Henry. Bulyan niya rito. No, mag-uusap tayo. Mariing pagpupumilit at saka umiyak sa loob ng kotse niya sa tabi ng driver's seat. Wala siyang nagawa kundi pumasok din sa loob ng kotse niya at pinatakbo iyon ng mabilis. Hindi niya batid kung saan siya pupunta. Ang gusto lang niya ay makalayo sandali, makapag-isip-isip kung ano ang dapat niyang gawin, kung ano ang kailangan niyang gawin. Inayos ni Rosel ang mga gamit ni Shane na naiwan nito sa bahay niya. Nang magbukas ang pinto ng kwarto niya kung saan siya naroroon. Iho, kasama ko si Fea. Pinadiretso ko na siya sa kwarto niya. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Shane. Ibinababa niya ang mga gamit ni Shane na nasa sahig na nakalagay sa paper bag. Hinarap niya ito at humagip-hip. Bakit, Ma? Sasabihin na ba ninyo sa akin kung kailan pa ninyo alam ang lahat? Rosel, noon bang kaarawan ni Fea? Alam na ba ninyo na si Shane ang batang iyon at hinahayaan lang ninyo ako? Rosel, iho, walang kasalanan si Shane. Wala siyang kasalanan sa nangyari at ginawa ko ang sa tingin kung tama nang makita ko kung paano itrato ni Shane si Fea. Doon ko napagtanto na marahil magkakaayos kayo at hindi nga ako nagkamali dahil mabuting tao si Shane, Rosel. Nginisihan niya ito. Seryoso ka ba? Ma, sa tingin mo, naging mabuti ang lahat? Nadudurog ang puso ko kapag naalala ko kung paano ko minahal ang taong naging. Rosel, hindi siya ang nakabangga sa inyo. Aminin mo rin sana sa sarili mo na may pagkakamali ka. Huwag mong ibuntun kay Shane ang sisi. Maawa ka naman sa taong nagmalasakit sa'yo.
sa inyo ni Fea. Pinasaya ka niya at sapat na iyon para mapatawad mo siya. 5 taon na ang lumipas, Rosel. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Dahil kay Gwen. Ipapakulong niya si Shane. Ipapaungkat niya ang kaso. Nanahimik siya. Gawin niya ang dapat niyang gawin. Please ma, huwag mo nang ipagtanggol si Shane. Nakialam din kayo sa nangyari. Nabasa ko ang sulat kamay ninyo. Hindi niyo dapat ginawa yun. Ginawa ko iyon dahil hindi maaaring ipakulong si Shane. Inosente siya. Inosente ang kapatid ni Philomena. Sa ama, tumulo ang luha nito. Natigalgal siya sa narinig niya. Ah? Anong sinabi niyo? Sina Shane at Philomena magkapatid sila sa ama? Tama ba ang narinig niya? Magkapatid sina Shane at Philomena? Ibig sabihin si Shane ang pupuntahan nila ni Philomena nung araw na mangyari ang aksidente. Si Shane ang madalas ikwento ng kanyang namayapang asawa na ihilamos niya ang magkabilang palad sa mukha niya. Iho, umalis na kayo ma, umalis na kayo. Madilim ang anyong nilampasan niya ito at pinagbuksan ito ng pinto. Pinahid nito ang luha habang hinahakbang ang mga paa. Rosel, hindi niya pinapakinggan ang pagsusumamo nito sa harapan niya. Nanlambot ang mga tuhod na napaupo siya sa sahig. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa niya. Sinubukan niyang kontakin si Travis ngunit hindi ito sumasagot. Shane, gusto mo na rin bang magpakamatay? Sigaw ni Henry habang nakakapit sa kinauupuan. Mabilis ang kanyang pagpapatakbo ng kotse. Ipreninin niya iyon sa gilid ng daan. Halos masubsob pa ito sa ginawa niya dahil hindi ito nakasuot ng seatbelt. Bakit mo ba ako sinusundan? Bakit mo ba pilit na sinisiksik ang sarili mo sa akin? Kinasusuklaman ako ni Rosel dahil ako ang naging dahilan sa pagkamatay ng asawa niya, ng kapatid ko. Shane, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Hindi mo naman kagustuhan ang nangyari. Isa pa, walang may gustong noon. Hindi mo alam na kapatid mo siya. Sorry, narinig ko kasi usapan ninyo ni Tito Roman kanina sa kwarto. Ayoko sanang makialam dahil hindi naman mahalaga sa iyo ang mga sasabihin ko, pero please Shane, wag mo naman sanang sisihin ang sarili mo. Niyakap siya ni Henry. Nandito lang ako para sa iyo, Shane. Ipagtabuyan mo man ako palayo, hindi ako aalis. Humikbi siya sa balikat ni Henry. Niyakap niya rin ito. Wala siyang ibang makapitan iba dahil ang isang taong inaasahan niya ay kinamumuhian siya. Sinamahan ni Henry si Shane sa isang bar. Maingay sa loob at nagsasayawan ang mga kumpulan ng mga babae at lalaki sa paligid. Hinila siya nito papasok sa bar. Napatay sindi ang mga ilaw. Agad itong kumuha ng maiinom nila. Kabisado niya si Shane. Magpapakalasing ito hanggang sa hindi na ito makaya ang sarili. Nagawa na nito noong nag-aaral sila ng kolehiyo at palagi siya ang nauunang malasing. Kaysa rito, hindi ka ba umiinom? Malakas na tanong nito sa kanya habang tumutungga ito ng alak na budka ang inorder nito sa waiter. Kinuha niya ang inaabot na baso ng alak nito, ngunit hindi niya iyon iniinom. Ibinubuhos lamang niya iyon sa halaman na nasa lamiseta nang hindi ito nakatingin sa kanya. May isang lalaking lumapit sa kanila ni Shane. Nakadiming short ito at white sando habang naka-rubber shoes. Mukhang itong mayaman at tila kilala nito si Shane. Tinabig niya ang kamay nito nang gusto nitong makipagkamay kay Shane. Pare, kasama niya ako. Sino ka ba? Maangas niyang tanong. Kilala ko siya. Henry siya, si Edward Santillan. Kaibigan ko. Ang saya, no? Narito ang dalawang lalaki sa tabi ko. Nakangising sabi nito sa kanila na inakbayan pa ang sinasabing Edward. Shane, lasing ka na ba? Kanina pa kita napapansin pa na itungga mo ng alak. May problema ka ba? Ginagawa mo ng tubig yung vodka, sabi ni Edward. Tinanggal ni Shane ang pagkakaakbay sa lalaki. Just shut up. Wala kayong pakialam at hindi pa ako lasing. Nilayuan sila nito. Ano bang nangyari sa kanya? Last I saw her, may kasama siyang lalaki na nasa mid-30s na yata, and now kasama ka naman niya, and I think she's not okay. What happened to her? Seryosong tanong nito sa kanya.
Tinitigan niya si Shane na nakipagsayawan sa mga taong hindi nito kilala. May problema lang siya at sa tingin ko, kailangan niya tayo. Maiwan na kita, Edward. Ito ang credit card ko. Iiwan ko na muna iyan sa'yo. Hahantingin na lang kita bukas. Iuwi ko na si Shane. Lasing na siya. Ibinalik nito ang credit card niya. I own this bar. Sa'yo na yan. Kapag may problema, tawagan mo lang ako. Here is my business card. Inabot nito ang Happy Tummy card na pangalan ng bar na ito. Bring her safe in her home. Tinapik nito ang balikat niya. May CCTV ang bawat sulok ng bar ko ha. Pagbabanta pa nito sa kanya bago siya nito tinalikuran. Sa tono ng pananalita ni Edward, parang nasasaktan ito. Siguro dahil lalaki siya, nararamdaman niya na gusto rin nito si Shane. Nakikita niya iyon sa mga mata nito, ngunit wala itong magawa dahil narito siya ngayon. Hindi niya hahayaang mawala muli si Shane sa buhay niya. Inalalayan niya si Shane palabas ng bar. Halos matumba na ito dahil sa kalasingan. Nagpatulong siya sa guard para buksan ang pintuan ng backseat ng kotse niya at sa kanyang hiniga si Shane doon. Kumakanta-kanta pa ito at tatawa-tawa. Maya-maya pa ay naririnig na lamang niya itong umiiyak kasabay ng pagtawag nito sa pangalan ni Rosel. Shit, mariing mura niya at isinara ang pintuan ng kotse. Pumasok sa isip niya si Rosel. Ang matandang iyon, lihim siyang nagsiselos dito. Magpaparaya na sana siya dito dahil hindi niya gustong guluhin ang mga ito, pero ngayon nanggigigil siya sa lalaking yun. Gusto niyang basagin ang mukha nito. Gusto niyang ipamukha rito na maling-mali ito sa ginawa, pero ano nga bang magagawa niya? Hindi siya pwedeng makialam sa mga ito bilang respeto na rin kay Shane. At sa pagkamatay ni Lola Minda nito, ipinasok niya si Shane sa kwarto niya. Ipinasya niyang iuwi ito sa tinitirahan niya ngayong dito sa Magsaysay kaysa iuwi ito lasing sa mansyon. Tinanggal niya ang suot nitong sapatos at kumuha siya ng bimpo at palanggana. Nilagyan niya ito ng tubig at pinahid sa mukha ng dalaga ang basang bimpo para mahimasmasan ito. Nakatitig siya sa maamong mukha ni Shane na noon pa ay patay na sa kanya. Hindi natupad ang pangako nila sa isa't isa dahil sa kalukuhan niyang ginawa. Matagal niya yun pinagsisihan. Huminga siya ng malalim at hinawi ang buhok nitong nakatabing sa mukha nito. Minahal mo talaga si Rosel. Naiinggit ako sa kanya dahil naramdaman ko na ibang klaseng pagmamahal ang ibinigay mo sa kanya. Minang sabi niya, nang gilid ang luha sa kanyang mga mata. Kung saan ako na lang si Rosel. Kung sana ako na lang si Rosel. Kung sana hindi ako naglukong noon. Hindi mo sana maramdaman ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Tumayo siya sa kinauupuan ng hawakan ni Shane ang kamay niya. Dito ka lang please, Henry. Dito ka lang. Umupo siyang muli sa tabi nito. Matulog ka na. Hinatak nito ang batok niya palapit sa mukha nito. Hindi ba gusto mo akong angkinin? Hindi ba? Make me yours now? Nag-init ang katawan niya sa sinabi nito. Hinagkan niya ang mga labi nito. Tinugo naman ito ang halik niya. Umungol siya at umungol din ito. Kinagat pa nito ang ibabang labi niya. Nabitawan niya ang hawak na bimpo at hinagod ang likuran nito. Naging marahas siya habang tinatanggal ang saplot ng dalaga, ngunit natigilan siya sa kanyang ginawa. Nang daganan niya ito, agad siyang bumalikwas at hinawakan ang mga kamay nitong patungo sa dibdib niya. Pinigil niya ang ginagawa nito. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Henry, magagawa kong angkinin ka, Shane. Magagawa kong angkinin ang katawan mo. Ngunit hindi ko magagawang angkinin ang puso mo. Magpahinga ka na, sa labas na muna ako. Umalis siya sa kama, ngunit tumayo ito at niyakap siya patalikod. Henry, sorry. Hinawakan niya ang mga kamay nito na nasa baywang niya. Ngumiti siya, ngunit hindi humarap dito. Matulog ka na, Shane. Tinanggal niya ang mga kamay nitong nakayakap sa baywang niya. Tinungo niya ang pinto at hindi na binalingan ito. Gustong gusto kitang angkinin, Shane. Pero kahit gawin ko iyon, hindi nito mababago na hindi na ako ang laman ng puso mo. May nang sabi niya nang makalabas ng pinto. Bumuga siya ng hangin at kinuha ang cellphone niya na nasa bulsa niya. Hoy,
Saan mo dinala si Shane? Boses ni Susie na sumisigaw pa sa kabilang linya. Kapag may masamang nangyari lang kay Shane, papatayin ka namin. Fuckboy. Bulyaw naman ni Vicky na inagaw ang cellphone mula kay Susie. Lihim siyang napangiti sa inaasal ng dalawa. Kahit kailan talaga, hindi naging magandang impresyon ng mga ito sa kanya. Kung sa bagay, hindi niya masisisi ang mga ito dahil sa barumbadong pag-uugali niya. Nandito si Shane sa tinitirahan ko. Ititext ko ang address sa inyo. Pumunta na lang kayo rito, magdala rin kayo ng pagkain, nagugutom na ako. Agad niyang isinara ang cellphone na hawak niya at ibinagsak ang sarili sa lumang sofa na nasa living area. Sinilip niya sa kwarto si Shane na tutulog na ito. Inaayos na lamang niya ang kumot na nasa katawan nito bago niya ito iwan. Nasa labas ng lumang bahay si Rosel. Sinundan niya ang kotse ni Shane at nakita niyang kasama nito si Henry. Lasing na lasing si Shane dahil pasuray-suray ang lakad nito nang makita niya itong inalalaya ni Henry palabas ng bar. Nakadama siya ng selos habang pinagmamasdan ang mga ito kanina. Lihim din niyang minumura ang sarili niya dahil pinagtabuyan niya ito. Ngayon narito siya, lihim na sumusubaybay sa babaeng minahal niya. Napatawid siya ng upo sa driver's seat nang makita si Henry na lumabas ng bahay nito. Nasa gilid siya ng daan kasama ng mga ibang sasakyan na nakaparking mula roon. At dahil nasa tapat ng lamppost si Henry ay kitang-kita niyang paghithit ng sigarilyo nito habang nakasandal sa may gate. Nakasampay sa balikat nito ang damit na suot. Marahil nito kanina nakahubad kasi ito pang itaas at nakashort lamang. Ilang sandali pa ay may humintong van. Kilala niya ang mga may-ari ng van na iyon, ang mga kaibigan ni Shane. Pumasok ang mga ito sa bahay ni Henry. Pagbaba ng sasakyan ng mga ito sa van, sumunod si Henry sa mga ito na may kinukuhang mga plastic bag sa likuran ng van. Bumuga siya ng malalim na buntong hininga at pinasyang umalis na sa lugar na iyon. Mawawala rin ang nararamdaman niya para kay Shane at hindi niya alam kung kailan iyon. Dahil nasasaktan din siya at nadudurog sa mga nalaman niya, ibinuwelta niya ang kotse niya at matuling pinatakbo iyon pauwi ng kanyang bahay. Nasulyapanan niya kanina ang burol ni Doña Minda. Naroon ang pamilya ni Shane. Naroon din si Agatha Alonzo, ang babaeng pinag-imbestigahan niya kay Travis. Masama ang kutob niya sa babaeng iyon at gusto niyang matiyak kung tama ba ang kutob niya. Ito ang nakakatandang kasama ni Shane nung nang mangyari ang banggaan at dahil may amnesia si Shane, hindi nito maalala ang mga nangyari. Gusto niyang makatiyak, gusto niyang malaman ang katotohanan. Sa ngayon, hahayaan niya muna si Shane kung ito ang paraan para hindi na nila masaktan pa ang isa't isa at upang maipaliwanag niya kay Fea ang lahat dahil nakakatiyak siya na magtatanong ang anak niya kung bakit hindi ito pwedeng makipaglapit kay Shane ngayon.